Nitong mga nakaraang araw mga mare, sobrang laki ng taob dito sa amin. At kasabay naman ng paglaki ng tubig dagat dito sa amin ay ang bilugang buwan. Hindi ito ang normal na taob dito sa amin dahil kapag taob naman dito, hindi naman inaabot itong daanan namin papunta doon sa kabilang bahay. Kaya eto, bantay sarado ako, baka abutin yung loob ng bahay namin. Yung ibang kapitbahay ko dito, inabot na yung loob ng bahay nila. At yung ibang parte ng kalsada dito sa baryo namin ay baha na din. Hindi nga lang ako makalibot mga mare dahil eto, bidabantayan ko din yung mga bata dito dahil andito sila naglalaro. Marami pa rin nagtatanong mga mare, bakit dito daw kami tumira o bakit daw dito kami nagtayo ng bahay. Atong bahay nga pala ay binili to ng kapatid ni Mr. na si Ate Jocelyn Harrison para sa amin. Para sa amin mga mare, wala namang problema kung dito kami titira dito sa bahay na to na nakatayo sa dagat. Gaya sa amin na laking probinsya, walang problema kung dito kami titira dahil sanay naman kami sa ganito. Nagkaisip ako nun mga mare, ganito na din yung bahay namin noon, nakatayo din sa dagat. Nakapagbagyo, sumasayaw talaga yung bahay namin noon sa sobrang lakas ng hangin. Dito sa baryo namin mga mare, may mga bahay talaga na nakatayo dito sa dagat. Kaya naman yung mga nagko-comment ang hindi maganda dahil dito nga daw nakatayo yung bahay namin sa dagat, hinahayaan ko na lang. Madaming masasakit na salita na nga din akong natanggap dahil wala nga daw CR itong bahay namin. Nasabi ko naman na sa mga una kong vlog na nakiki-CR lang kami sa bahay ng parents ko dahil kapitbahay lang namin sila. Oh, pati ko dito sa ano, ay basa yung karton. Oh. Naku, magbabaho. Ba't bumaha ng huwag mo na galawin kay baka Abot pa ko nitong buwas. At ayun mga mare, sa sobrang taas ng tubig dagat, inabot na nga yung sahig namin. Pero 2 o 3 araw lang naman to, babalik na din to sa normal. Kinabukasan mga mare, meron nga pala kami ditong saging tsaka balanghoy, gagataan ko nga sana kaso wala kaming nyug. Kaya naman yung ginawa ko, nilaga ko na nga lang para meron kaming merienda. Sakto nga dahil pahinog na itong saging, masarap to i-partner sa kape. Pagkatapos ko maisa lang yan, kinuha ko nga pala itong digital BP monitor. Bang hinihintay kong maluto yun mga mare, titignan ko itong pinadalang product sa akin ng Sorgitech. Kailangan namin to dito sa bahay dahil kasama namin dito yung nanay ni Mr. tapos yung magulang ko. Maganda kasi na namomonitor yung BP nila. Nagustuhan ko din to dahil meron na siyang kasamang bag, kaya naman kapag nagta-travel pwedeng dalhin. At syempre hindi pwede na hindi ko muna to subukan. At ayun, kulang nga daw ako sa pera. At sakto naman nung natapos ako sa pag-review ng product, ay itong at kumukulo na itong niluluto ko. Dahil luto na nga pala itong saging at maraming pang tubig, tinanggal ko na lang yung tubig tapos nagtimpla na din ako ng kape. Habang nagkakape, tinignan ko nga pala yung dagat dyan dahil pataob na naman. Ito nga pala yung pangalawang araw ng taob at 3 araw nga daw ito magtatagal. Sa mga ganyang sitwasyon, hindi naman kami nag-aalala dahil sanay naman kami dyan. Nag-aalala lang kami sa mga bata dahil delikado din to kapag taob. Kanina nga pala mga mare, galing si Papa doon sa pagbungaran para manguha nitong tamala. Biglang umulan kasi dito sa amin kaya sumaglit si Papa doon sa pagbungaran dahil yun daw yung labasan nitong mga tamala. Nilagyan niya nga pala to ng mainit na tubig para madali daw hiwain. Ang ginawa nga pala namin dito ay sinabawan namin, nilagyan namin ng kalamansi at saktong-sakto nga dahil umuulan dito sa amin, medyo malamig yung panahon.